Sabi niya, mama, ito yung anak ko, yung nawala doon na pinagpalit. Ang matapang sa kanya talaga. Hindi nila maano dahil magkamukha talaga kami ng anak ko. Yung sa pangalawa kong anak, ay pangatlo, kamukhang-kamukha talaga. Kaya doon ko nalaman dahil umano kagad sa akin yung bata eh. Yumakap talaga. Yung sinasabi na na lokson dugo. Yun. Hindi mo na nagsabi na ganun. Eh, lumapit kagad sabi niya, ito yung mama mo. Sabi niya, tunay mong nanay. Namatay ako ng ilang oras ba yung... Ilang oras ba ako namatay nun ma? Alas 6 kasi ako inopera. Baka nawalang malay lang po. Talagang patay na talaga eh. Kasi tinawag na si mama ng bantay ni Abayan, na daw dun sa Biak na, kasi di ka pa nag-biak Ay, ganun. Dambit ka ni Abayan, patay na ika na anak mo. Kayo? Oo. Kaya ako naman parang yung espiritu ko siguro umangat. Anong naramdaman nyo nung ganun? Wala na akong malay nun eh. Basta nakita ko lang si mama na umiiyak sa labas. Ano ikang gagawin ko? Wala na ikaw yung bata, tapos yung nanay pa ika, mamamatay pa, ay patay pa. Sabi po niya. Nakikita ko si mama umiiyak. Yung kaluluwa ko siguro nun umano. Tapos yung katawan ko, nakahandusay na lang. Hindi na itinuloy pagtahi yung opera ko. Hindi na itinuloy ng doktor kasi patay na nga eh. Tapos nung gumanya na daw yung inaayos na, biglang tumibok yung puso ko. Ay yung pulso. Sabi nga ng doktor, himala naman itong pasyente na to. Patay na, nabuhay pa. Buhay, sabi ng ganon. Kaya tinawag na naman si mama ng doktor na yung damit ika ng anak nyo, ihanda nyo kasi bibihisan. Kasi buhay na. Wait lang po. Ano po yung naramdaman o naalala yung nangyari nung parang nawala na kayo? Ang naramdaman ko kasi... Ano po ba? Nakita niyo yung sarili niyo talaga? Oo, nakita ko yung sarili ko na nakahandusay. Hindi na yung... Kasi linabas yung bituka ko nun eh. Linabas kasi linilinis pala nila yon. Paglabas ng bata kasi yung sinisiis pala, ganun pala yon. Ay, ganun. Linalabas. Kasi amoy patay na ako nun eh. Nalusaw na nga yung sa ilalim. Yung bata na takipan ng nakainunan. Yung natakipan kaya nakasurvive yung bata. Kaya nagtaka yung mga doktor na ang lumalabas sa akin mabaho na, amoy patay na. Kaya nga inayawan ako ng mga noon eh. Nung pinaultusan ako ng mama, iniwanan ako ng janitor. Hindi na ako hinatid kasi ang baho ko nga amoy patay. Parang amoy nabubulok na talaga. Kasi yung dugo lumalabas dito sa labi. Yun. Kaya sabi ni mama, paano na ika to? Uuwi ika ako, anak ko patay tapos yung apo ko wala. Sabi ni mama. Ano naman ako doon? Nakita niyo na yung sarili niyo Kaya nga nagtaka ako, sabi nga ni at saka nung nakarating ako ang layo ng narating ko. Tapos nakarating ako ng mga bundok. Yung kaluluwa ko, kitang-kita ko yung mga anak ko na 3. Nakita ko yung anak ko na dala-dala doon sa gubat. Kasi yung asawa ko dati nag-uling. Nag-uling yung asawa ko. Tapos ngayon walang maiwanan doon sa mga anak ko, dinala niya sa bundok. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, dinala mo baka ko yung mga anak natin sa bundok? O ika kasi ayaw magpaiwan yung biyanan ko. Ayaw magpaiwan sa ng mga apo niya. Yung ginawa niya, dinala na lang daw niya. Okay, bye-bye. Kaya yung nakita ko na sa bundok na yung nasa ospital ako, totoo talaga. Na yung kaluluwa ko naglalakbay. Ganun. Kasi nagising ako noon alas 6:30 na ng umaga eh. Kasi
yun iyak na nga, nang iyak si mama. Wala po kayong ibang nakita na parang kamukha nyo, ano? Basta wala akong nakita. Ang nakita ko nun, si Papa, yung mga kapatid ko. Yung kapatid ko na namatay. Saka yung lola ko. Yun ang nakita ko dun. Diyos ko po. Paano po? Tapos sabi ng tiyuhin ko na namatay, bakit nandito ka? Sabi din ng kapatid kong bunso, ay yung ano, yung titing. Sabi, ba't nandito ka? Eh, hindi mo pa naman oras dito. Sabi ko, eh, sana ba ako? Sabi yung ganun. Sabi niya, dito ka na sa ano, kabilang buhay. Sabi ko, bakit ka ako nakarating ako dito? Sabi ng ganun. Bumalik ka na, Sabi ko, paano ako babalik? Eh, nakuha na ano lang ako dito sa butas. Paglingon ko dito sa likuran ko, wala na yung butas. Kasi nung ano nun, parang pabulusok na ako sa ano, sa putik. Parang kumunoy na gumaganon-ganon. Sabi ko, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sabi kong ganon. Kasi bawat hawak ko ng mga ano, yung mga ugat ng kahoy, mga baging, hindi, lumalayo. Lumalayo sila. Tapos sabi ko, nung isang dangkal na lang yung pa ako na maka-ano sa putik, yung nabanggit ko yung Diyos ko, tulungan mo ako. Sabi kong ganun. Tapos ngayon, may rainbow dito sa ulo ko. Parang napasakay ako din, nakapatong sa rainbow. Tapos umangat na ako ng ganun sa itaas. Ngayon nakita ko yung ano, tapos ang nakita ko doon, puro mga halaman na mga, puro puti. Tapos yung mga, yung lola ko, patay na yun eh. Nakita ko doon, puti ang damit. Sabi mo, hindi ka pwede dito, bumalik ka. Sabi ko, paano ako babalik? Kung saan tayo ka dumaan, doon ka dadaan. Eh, wala akong madaanan. Tapos ngayon, lakad ako. Tapos yung nakita ko yung matanda na umiiyak. Sabi ko, Lola, bakit ka umiiyak? Hindi ako pinansin. Tapos tumagos siya sa malaking kahoy. Pagtagos niya, dumaan din ako doon. Sabi ko, siguro ka ako, patay na ako. Kasi tumagos din ako. Sabi ko gano'n. Pagdating doon sa ano, nakita ko na naman yung matanda. Sabi niya, bumalik ka na. Habang may oras pa, sabi ng gano'n. Sabi ko, bakit po? Basta, bumalik ka na. Sabi ko, saan ako dadaan? Wala naman akong madaanan. Sabi niya, bumalik ka na. Huwag kang pipitas ng mga kahit anong dyan. Kasi may, yung mga prutas daw. Huwag daw ako pipitas. Tapos pag ano ko, sabi ko, pagdaan ko kanina, wala naman itong prutas. Sabi ko, gano'n. Yun na, pag ano, sabi ko, yung gumalaw na pala yung ano ko, yung ano, inumpisa na pala pagtahi. Yung braso ko, ay yung ano, yung mga tahi ko. Yung, kasi gumalaw na daw yung daliri ko. Yun na, nasabi na, himala daw. Ano kaya yung prutas eh, no? Di ko alam po eh. Basta ang sabi daw, wag daw pipitas ng mga prutas. Ang binanggano ng matanda. Pero ang dami, mga bundok ang napuntahan ko eh. Inano ko rin yan kay pastor eh. Ano po sabi niya? Sabi niya, may ano ka pa, may tungkulin ka pa dito sa ano na, dapat mong gampanan, sabi ng gano'n sa akin. Tatanong ko sana kung nakita niyo si God, wala po ba kayong parang nakitang gano'n? Nakita ko lang kasi doon sa ano, yung lalaki na nakaupo sa upuan, tapos yung may libro siya na malaki, tapos nakaganyan yung kamay niya. Nakaganyan. Tapos gumaganon yung ano, yung papel. Tapos umiilaw yung libro na yon. Ngayon, sabi ng ano, wala ka dito yung pangalan mo, sabi ng. Oh my God, kinalabutan ako. Hindi nga makapaniwala Patekra mo. Tataas yung mga ano ko. Inaano nga rin po yung ano ko eh. Tapos ngayon, sabi ng ano, sabi ni pastor, nangyari na rin sa akin yung nangyari sa'yo. Sabi ng ano. Nalungkot naman ako doon sa ano. Sabi kong gano'n sa ano. Kaya na kayo? Sabi niya, yun ba ikang naano ko, nakita mo? Sabi ko, opo. Tapos ngayon po, bago ako nakarating doon, marami ka akong napasokan doon na tubig. May malamig, may mainit, tapos may maligam-gam. Bawat kwarto ka ako. Sabi kong gano'n. Tapos,
Doon pero sabi nga niya naanuhan mo doon. Doon ako doon sa pinakamainit na sabi ko, Diyos ko. Diyan po sa mainit. Napakainit na tubig na yun. Yung parang kulong-kulo talaga. Kailangan pumasok talaga doon. Pumasok ka doon sa na yun, sa kwarto na yun. Tapos pagpasok ko doon, pagtapos ko na doon, hindi nakalampas na nga ako sa tatlong pagtagos ko doon, nandun yung lalaki na nakaupo sa upuan, tapos nakaganyan yung kamay, tapos gumaganon yung... Nung pagpasok niyo doon sa room na, ng kwarto na mainit, doon yung nakita yung... doon ko na yung lalaki doon na nakaupo, nakaganyan yung kamay. Sa libro, na wala daw po kayo doon sa libro. Sabi niya, anong ginagawa mo ika dito? Sabi ng ganon. Sabi ko, inaano ko po yung daan, kasi sabi ng bumalik na daw ako. Sabi ng ganon. Sabi niya, wala daw yung pangalan ko doon. Kaya sabi naman ng kapatid ko na yung kapatid ko na namatay, stating, ate, bumalik ka na. Hindi ka ba naawa doon sa mga anak mo? Samantala yung kapatid ko na yon, namatay yon, wala pa akong anak, wala pa akong asawa. Ibig sabihin, di ba pumasok ko kayo sa kwarto na mainit? Wala po kayo doon sa... Wala. Wala ako sa libro na yun. Ibig sabihin, nasa malamig. Sa pa lang ako. Wala talaga. Doon ko yung napuntang kwarto, Hindi. Nag-umpisa kasi yan doon sa malamig. May sobrang lamig. Malamig hindi masyado malamig. Tapos malamig. Yung pinakamalamig. Tapos maligam-gam. Tapos mainit. Tapos pinakamainit. Natagpos ko yun. Tapos pagtagpos ko doon sa nandun na yung lalaki na nakaupo na mahaba ang buhok. Nakaganyan yung kamay niya. Sa tingin nyo, ano po yung dahilan kung bakit nyo na pagdaanan yung gano'n? Pinaano ko siguro ako ng Panginoon. Kasi dati naging ako, nasasabi ko na lahat. Na naging tomboy ako noon. Tapos ngayon, lahat ng bisyo, inom, sigarilyo, lahat. Pinasok ko. Tapos siguro, ganun nga siguro ang ng Panginoon, naparusa sa akin yun. Kung hindi ko man mabanggit yung pangalan niya, tsak patay talaga ako. Patay na talaga siguro ako. Ngayon, wala na ako. Sabi niyo kasi, Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Sabi kong ganun. Sabi niyo kasi, di ba, tawagin. Kasi, lahat kasi ng mahawakan, lumalayo yung mga baging na malalaki. Lumalayo sila pagka hinahawakan ko. Kaya nung palapit na talaga yung paa ko dun sa putik na kulay itim na gumaganon-ganon, na isang dangkal na lang na aabot na yung paa ko, sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Ngayon, umangat ako ng ganon. Tapos nakaano na ako sa rainbow. Tapos yun na. Nakita ko, para akong nahulog sa kuweba. Kuweba na ganon. Nung hukay na malaki. Doon na ako parang nahulog ng ganon. Tapos palusong na ako sa ilalim. Na yung putik na gumaganon. Ate, thank you sa pag-share. Sabi ko na sa kanya. Ako sa nyo, ate? Hindi nga makapaniwala rin yung pastor sa sinabi ko Kasi nangyari din daw. Narinig nyo na ho ba yan dati? Nagbabasa ho ba kayong Bible? Pero ngayon hindi na ako makapag dahil hindi halos ko na makita yung litra Pagkawalan salamin, hindi ko makita. Ako, di man ako nagsasalamin. May nagkwento ho ba sa inyo about doon sa Book of Life, yung libro? Wala pa. So ibig sabihin, hindi nyo alam yun? Walang sa akin nun. So nakita nyo doon? Kasi malaking libro talaga, tapos makapal yung libro. Bakit napakabilis natapos yun? Tapos nagaganon lang po, ganyan po mismo. Nagaganyan lang siya. Tapos umiilaw yung libro, gumaganon-ganon lang. Yung tuloy-tuloy yung Sa langit? Tuloy-tuloy yung pag ganyan ng papel, yung ganon, ng libro. Okay. Tapos sabi ng lalaki, wala ho yung pangalan mo dito, bumalik ka na. Sabi ng lalaki, umalis ka na ika. Okay, thank you po sa pag-share ng kwento. Check ko lang muna sila. Kwentuhan niyo muna si nanay. Sige po.
Hello. Taga saan po kayo? Taga Sarape. Pangalan po niyo? Si Ate Arlene. Si Ate Virgie po. Ate Birdie. Ate Roseanne. Si Ate Patricia. Arlene? Ray po. Ray. Ate Ayesha. Okay. Si Seth, kita tayo. Picture lang po kami. Selfie. Ingat. Thank you. Welcome, welcome. Bye. Ingat. Ingat kayo ha. Ang sweet yan. Thank you sa mga kababayan nating nagmamahal. Ako kami ka-Telegram, pero ako may baon. Tignan nyo yung lunch ba ko. Barbie. Ano yan kay Gian? Niligan ko kanina. Ayan. Thank you sa lunchbox. Lunchbox. Ulam namin kagabing talong. Kain po tayo, ka-Telegram. Yan na sinasabi ko eh. Pagkasama si Kuya Chris at saka si Kuya Oliver eh. Wow! Oh, may matutuluyan na si Lola mamaya. Ito kuya, hindi na natin papalitan to. Okay, yun po kasi yung pinalitan namin. Sa bagay, yun na naman to. Good pa naman eh. Oo. Long span. Ano siya? O Telegram. Nasa si Kuya Kenneth, Kuya. Ano po kumang tubig? Mababa lang yun, nakakita. Naku, babalot ko talaga yan. Grabe, tibay nung Coco Lambert ka Telegram, oh. Binabali niya yung ano. Bahan pa ako ah. Babalot ko talaga yan. Ah! Babalot ko talaga yan. Natama sa buko. Bakit ganun? Yung camera kasi. Kaya may martilyo. Pinapakita ko yung gwapo mo mukha. Sabado. Nga ba? Saka makakita ng artistahin na artistahin nagpapako ng ano. Oh, smile pa yan, oh. Papagaya na lang natin. May matibay ba kasi mag-iwan na akong dalawang sapatos. Paano magpako yung pog? Nakakapanan naman. La, huwag kayong mag-alala. Matatapos ngayon yung mansion nyo. La, maging masaya na kayo. Magsimula ngayon, ha? So, sabi ko nga sabi ko sa anak ko, ako lang nagpako-pako niya, hindi yung makahoy na gano'n-gano'n. Nako, talaga naman yung mga anak nyo talagang... Yung bahay namin doon na pinagawa. Nasunog. Nasunugan sila dahil doon sa manugan ni mama na ingipag ko, nanganak. Yung nasunog yung bahay nila. Wala pang kuryente, yung nung gasira. Kaya dito yung nalipat. Oh! Ay! Ay! Kuya! Baka... Ate, alis ka dyan. Baka ano... Nabubutas yung timba ko! Kuya Kate, nabukulan si ate. Ano ba ito ilalim? Saan na magiging pinto, kuya?
Ah, okay. Okay. Tsaka yun din naman yung araw dito. Yeah. Buti na dyan si Ogo. Ngayon. La! Kulayan ko itong ano nyo, yung dingding nyo. Anong kulay po ang gusto nyo? Pink? Ah, sige. Maganda. Pink. Maganda ba yung kuya? Pink. Yes, man. Favorite color po ang pink. And mali, purple pala. Paborito mong kulay ang pink? Purple. Purple. Ikaw, Kuya Oliver? Yellow, green. Maganda rin, yellow, green. La! Pink ko talaga gusto nyo, pink? Ah, Kuya Gos, pink. Dilaw. Pero ang masusunod si nanay eh. Hindi tayo yung titira. Gano'n kalayo yung hardware dito, Kuya? Pinila namin ng... Doon. Papaganon. Mga ilang litro yan, Kuya Oliver? Ay, Kuya Chris. 10 litro. Gusto ko magpiling dalaga ulit si Lola eh. Si nanay eh. Ha? Para makapag-asawa pa ako ulit, Nay. Para makapag-asawa pa kayo ulit. Oh, tingnan. Gusto pa. But parang namula si nanay yan. Namula. Sabi nyo, ayaw na makapag-asawa. Gusto nyo pa ho pala talaga? Kasama lang sa bahay. Ah. Kasama lang daw sa bahay. Nay, ayaw nyo ba talaga may bintana dito? Sa harap? Ano po, wala ho talaga sa harap. Huwag na daw lagyan ng bintana sa harap. Pero dito lang, kailangan ng ano ha, Nay. Bintana dito, bintana doon. Baka hindi na ho kayo makahinga eh. Yeah. Oh, mainitan ho kayo, Nay. Imbis na lalong nagpa-fresh yung kutis nyo, baka ma-stress po kayo. Gusto daw po ni Lola, wala daw pong bintana rito. Dito lang daw po yung bintana. Pero mas maganda dito, doon at saka dito. Maganda para presko. Doon, Kuya Chris, saan ba yung kwarto doon? Ah, doon po pala yung kwarto. Nay, ubo lang kayo doon. Relax lang ko kayo dyan. Pagka pwede na ko kayong lumipat doon, ano kayo, may stress ko kayo. Diyan lang ko kayo sa ano nyo. Kakarating lang ako ni Kuya Joel. Isa sa mga anak po ni nanay. Ano? Galing.
Yun. Wakas. Pagka napinturahan pa yan, Nay, nako, magmumukha kang Donya. Pink. Gusto daw po ni Nanay pink na kulay. Ako yung magkukulay, Nay, para sa'yo. Para pagka nakikita mo yung kulay at pininturahan ni Ram ito. Ganda na. Pintura lang po yun kasi katekram, mas matibay ho to doon sa yung sawali. Ito po, pinturahan lang ho natin to. Maganda na ho to. Basta hindi ho kami uwi na hanggat hindi ho pwedeng tulugan ngayon yan. Weber, eskwala ba yan? Dapat pantay ang pagka-square niya, ha? Pagka hindi pantay yan, hindi, okay lang. Biro lang yun. Ayun, no? Excited po yung mga po katekram. Gusto nang tumira. Hindi pa gawa. Grabe nito. Walang babaan, no? Hanggat sa maputol, oh. Hindi kami uuwi talaga dito hanggat hindi nagagawa yung tulugan ni Lola. Kahit kami, overtime. Kaya tabutin mo kami ng alas 12 ng gabi. No, Kuya Kenneth. Okay. Kuya Oliver, no? Kaso hindi sumagot si Oliver, masama yung loob. Beb! Kaya talaga sumagot lang. Masama ang loob ni Oliver. Galing mo, Kuya Joel. Ikaw na. Tapos iyan mo yung Kuya Chris, no, sa baba. May itong... Ano lang to katekram. Kailangan lang natin ng dito, pintura. Kasi mas maganda ho to doon sa sawali. Ito tatagalo talaga siya. May gagamitin naman ho tayo. Galing ho doon sa ni Lola doon. Sa bubong. Galing mo, idol. Ikaw na talaga. Basta wag ko kayong mag-alala. Hindi ko kami uuwi hanggat wala kayong tutulugan. Ano to? Overtime? Ha? Okay na pala. Malupit ka talaga, idol. Idol. Thank you, idol. Okay na. Tapos pintura na lang katekram to. Pipinturahan natin pink. Kailangan daw ng isang drum na pintura para nagulat pa si nanay. Pagka nakulayan natin pink yan, para ho kayong dalaga noon. Baka makapag-asawa pa kayo ng di oras. Umidilim na po katekram. Pagbalik namin, Kuya Joel, anuin natin yung mga ibang kulang pa dyan. Gagawin nga natin castle. Pipinturahan natin pink para kay nanay.
Nay, ihanda mo na yung dress mong kulay pink din para kumerta. Hindi, gold. Gold yung kanina yung nakita ko eh.